Well, hello mga Bebshi! For today's mini vlog ay nasubukan nyo na ba itong tuna na gawin nating siomay? Hindi nyo pa ba natikman ang ganitong luto? Naku, kung wala ka pang idea kung paano ito gawin, well, tapusin mo lang itong video hanggang dulo. Ito ay masarap na pang merienda at sigurado ako magugustuhan ito ng buong pamilya. Para sa ating ingredients, meron tayo ditong century tuna na flakes in oil. Una, buksan natin ito at i-drain lang muna natin ang kanyang sabaw. Sa pag-drain ng ating sabaw dito sa ating tuna ay gumamit lang tayo dito ng strainer. 3 sangkap lang naman ang ginamit natin dito mga Bebshi at sigurado ako magugustuhan ninyo ito. Pigain lang natin ito mga Bebshi para mas matanggal pa yung excess na sabaw. Next naman ay ilagay na natin siya dito sa ating bowl. So guys, nilagay ko dito tuna is malaki and pwede din naman yung maliit lang yung gamitin nyo. So malaki lang yung ginamit ko dito para mas madami. And iano lang muna natin to para maghiwa-hiwala yung mga buong isda. So ganyan lang. Kung hindi nyo pa ito na-try, well, i-try nyo to mga Bebshi. Sigurado ako masarap to. And kung meron naman kayong afford kayo ng cream cheese, pwedeng cream cheese ang ilagay nyo instead na mayonnaise. So ang ilalagay ko kasi dito is mayonnaise. Sunod naman ay maglagay na tayo dito ng 1/2 cup ng mayonnaise and then 1/2 cup din ng carrot. Minced carrot mga Bebshi, isang piraso lang ng carrots ang ginamit ko dito. Halu-haluin lang natin ito and para sa pampalasa pwede tayo ditong maglagay ng paminta, garlic powder and then onion powder. Optional lang naman yan mga Bebshi, kung walang available pwedeng paminta lang na powder ang ating ilagay dito. Ang dali lang din ng mga ingredients sa ating ilalagay dito. Sunod naman ay mag-grate na tayo dito ng cheese. Pero optional lang to mga Bebshi, pwedeng hindi nyo nalagyan. Pero para mas malasa at mas sumarap nga itong ating mixture ay lagyan na lang natin. Sunod ay halu-haluin lang para naman ay magpantay ang ating mixture at mag-spread nga itong ating cheese na nilagay. Pagkatapos niyan ay pwede na tayo dito magsimula mag-wrap nitong ating wonton wrapper. Madaming tawag nitong wrapper na ito mga Bebshi, pwedeng mulo wrapper, wonton wrapper, siomay wrapper, so ganon. Gayahin nyo lang kung paano ko ginawa and then close nyo lang side by side. At para dumikit ito, gumamit lang tayo ng tubig pandikit. Make sure na dumikit siya ng maayos mga Bebshi para hindi lalabas ang ating palaman dito. Umaalsa kasi itong mulo wrapper pagka naiprito na. Kaya dapat ay insaktong nakasealed siya or nadikit ng maayos. Nahirapan pa nga ako dito sa pagtanggal isa-isa nitong mulo wrapper dahil sobrang nakadikit talaga siya mga Bebshi. Iba-iba din ang klase ng mulo wrapper mga Bebshi, kaya ibilhin nyo ay yung mas quality talaga. At sa wakas natapos nga din ako ditong mag-wrap. Sunod naman ay magpainit na ako dito ng mantika para magsimula na ako ditong magprito. Take note mga Bebshi, mas maganda talaga na naka-deep fry itong ating siomay. At dahil wala nga ditong medyo malalim at maliit lang nalalagyan, kaya ito ang ginamit ko at hindi nga din siya masyadong naka-deep fry. I suggest mga Bebshi ha na naka-deep fry talaga para hindi ka na kailangan pang magbaliktad dito at maluto lang siya diretsyo. Madami-dami din naman itong nagawa ko sa isang pack lang ng mulo wrapper. At dito sa palengke namin mga Bebshi, isang tindahan lang talaga ang nagbebenta ng ganito. Shoutout kay ate na pinagbilhan namin itong mulo wrapper. Ayan, natuluto na nga din itong ating tuna siomay. Pwedeng hindi na natin ito i-dip sa sauce. Pero kung gusto nyong merong sauce, kayo na bahala kung anong gusto nyo mga Bebshi. Ang nilagay ko lang dyan ay chili garlic oil. Pero sa akin lang, mas masarap siya na wala ng sauce. Ganyan lang kadali at meron ka ng masarap na merienda. Serve and enjoy our easy recipe ng tuna siomay. Ano to? Tuna siomay. Tona. Tona siomay yung ginatona. Tuna siomay. Ay, ano to? May Di na siya crispy damo eh. ang siomay. Di ba dito crispy ang siomay? Ay, giprito man siya. Kani man go overpower ha. Nga lang. Ang iyang sauce. Kanang way. Dawa. Ito ako kamay. Isa. Lami siya. Ano naman? Ang busy ba nimo? Kilo pa kanita din. Kayo. Wala pa. Tawag ang mga kuwan na. Wala maninga na man na. Sinirok ba? Ay, titigman po natin yung... Wala pa Lamig naman si ayaw. Madam Og. Titigman natin yung... Wala pa naman si Madam Og. Ingon na. Sabi kibugat. Ah, bukan Ay, kayo. lami kayo pero murag para sa ako bitin. Gamay nagsulod bukad lang siya. Murag out of budget. Murag Langgawas damoy. Nay banana. murag limong rata. For me, 5 ra siya. Perfect lang ta pero murag gamay ra sulod. Nanggawas gani. Mas dagan ang puan. No lami ta kayo no. Mas dami siya eh. Puto sa... Yugot man niya Ivy. Expand lang sa Kuwan Kuwan ako siya. nga. iyahang Ito, itobo. Nanggawas damoy nang lagsik na. open ba? Pag prito kay nang lagsik. Europe naman di ay kinig pagkuha. Pero lami siya. Ha?
Nakaon na mo. Ay, matilaw ka jug kay moros na. mo. Parisilog lettuce. Sa kanang Lagi. mayonnaise nga mo Ay, gusto lagi lettuce. Oh. Cream cheese biya dati na mahal kay cream cheese bayot. Kaya siya. Lami gid ang tawag cream cheese. Diba? Ay, Sada ibagay ang siya. Halang. Thank you. may kayo. Pag-rate sa mo bi? Kami sa part na... Basta ako, kami 5 sa na siya, part- 5. Puro hangin. Puro hangin. Kamay ako na tilawan nga tuna. Murag kuwan. Unang kagat rapper lahat. Dili, hangin tanan. Ay, iyan na din na. Kalatos pyrosis. Oo. Ay, wala na. Sila iparit. Sila iparit ito kaupos kay magtilaw rin sila na. Oh, tala sa dito. Tala Brit. Bating dali ko, alali bating. Ay, sila ipalit na to bilkaw. Napaman oh. Lami siya ikon sa litos. Lami Ha? siya. Mas lami sa lettuce. Hala, bongga. Sige, ito sila. Beng, lami ka beng. Salamat, Ayan. Bing. Yes, thank you. Pwede ba na sila magtilaw? Sure. Tila sa mo ba? Tilay. Pwede ko mag-comment sa Kawiri. review, mag-review ko. Oh. Wow! This is my favorite since when I was in elementary. Ha? Huwag niya akong kinabuhi. Alamit, Big. Ako sa kaunon sa nako. Tilaw mo ba? Madam, tilaw sa madam. Lami lagi. Ilang tabi? Lami kayo siya dyan. Tigan TV, waka na sa'yo sa mga asawa yun. Uy. The best. Lami siya. Sa mangyud at tilay. I rate 9.7. Hala, bayot na ingana. Not totally perfect because Ha? because of the oil, but 9.8 because of the taste. Ah. Because of the taste of the ano. Ito tubig dai be. Talaga na. Ito tubig dai. Imo, Jake, pila yung rate? 10. Hala, Ako bayot. 9.8. Well, hello mga Bebshi! Another recipe na naman tayo, and for today's video, gagawa tayo ng napakasarap at napaka-easy lang na merienda. Kung nagsawa ka na sa pancake at gusto mo na bagong recipe naman, gawa tayo nitong no-oven mango cake. Ay for sure talagang magugustuhan ninyo ito, lalo na ng mga bata. Kung hindi nyo pa na-try gawin ito, samahan nyo ako ngayong magluto. Simulan na natin mga Bebshi. Dito sa ating mixing bowl ay maglagay tayo dito ng isang itlog. Lagyan natin ito ng 4 tablespoon ng sugar, and then imix lang natin mga Bebshi. Napakadali lang talaga nitong lutuin at hindi mo na kailangan pang gumamit ng oven. Sunod naman nating ilagay ay 1/2 cup ng evaporated milk or fresh milk. Tapos lagyan natin ng 1 cup plus 4 tablespoon ng all-purpose flour. Huwag kalimutan ng 1 teaspoon ng baking powder and then 1/4 cup ng oil. I-mix lang natin ito mga Bebshi hanggang sa smooth na ito at wala na nga din itong buo-buo. Napakasimple lang ng recipe na ito mga Bebshi pero sosyal ang lasa nito. Smooth na nga din itong ating mixture. Set aside na natin yan mga Bebshi, and then dito sa ating kawali, mag-melt lang tayo dito ng 2 tablespoon ng unsalted butter. Saktong na-melt na nga din ito, maglagay na tayo dito ng 2 tablespoon ng white sugar. I-mix lang natin, and then pagkatapos, pwede na din nating ilagay dito ang ating mangga. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong hiwa dito. Grabe, ang mahal pala ng kilo ngayon ng mangga mga Bebshi. Isang piraso, 60 pesos na. Pero no choice ako kasi gusto ko din talagang tikman ang recipe na ito. Kaya naman ay push ko na lang talaga. Ayan, at nilagay ko na nga din dito ang ating butter mixture. Spread lang natin ito para ma-flatten or mapantay itong ating mixture, and then takpan natin. Lutuin natin siya for 10 minutes sa low setting lang ng apoy. And then after 10 minutes, ay balik rin natin ito mga Bebshi, and let's cook it for another 5 minutes. Pagkatapos ay pwede na natin itong hanguin at hiwain na. Naglagay na din ako dyan ng melted white chocolate, pero optional lang yan mga Bebshi. Pwedeng hindi nyo nalagyan. Naku, kung alam ko lang talaga na ganito pala to kasarap, ay giniramihan ko na sanang paggawa nito. Hindi nga din naman ako nagkamali sa pagpili ng recipe na ito mga Bebshi. Kahit nasunog nga din ito konti, pero carry naman at ang sarap nga din naman talaga nito. Guys, Mango cake. mango cake. Oh. May mangga ba to? Gitoppings ron ako dam pero bibing ka. Bibing cake. Thank you. Thank you dam. Bunga tabi. Ano sa inyong rating? Masarap na dessert. Ha? Ganina na ako. Ganina akong pagod-pago lang. Lalamin na ba ang siya being napagod lang. Gani, gitanggal man ako ang pagod. Kay Makuan. Lalamin found siya. Ano sa ratings? Fairness na ano ha, texture ng bread. Lami? Hindi dry. As in. Kapal ba ano ka sa sunog? Hala, 10/10 kay Argel. Din ako sa 9.5 ako. Hala. Because nasunog kasi. nasunog. Din ako sa 9. Nasaksi ko, nasaksi. Ah, masunog ka. Hala! Ako, ikaw ang Lami kaayo. Huh? Grabe naman. Grabe na ako na kanonan. Dili, atilay. 10 ko. Thank you. 10. Tamihan ko. As in, Oo. Tamihan ko. gustuhan ni Atilay. Inday ka Dami kayo to. siya. Dami. Thank Fairness, you. dami siya. Thank you. Tamihan ko.
Thank you, Atilay. What is this? Kasi may aftertaste yung... Kasi yung... Tsaka mangga. Paano? Ang sarap! Promise guys, ang sarap niya. Basta ang sarap, promise. Ayan, and that's all for today mga Bebshi. Thank you so much for watching and see you agad sa aking next video. Bye!